Pinadidisarmahan na at isa sa ilalim sa restrictive custody ang 22 aktibong miyembro ng Philippine National Police na kinasuhan ng Department of Justice kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa munay tangkang cover-up sa controversial na 990 kilo drug haul noong October 2022. Iniutos ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil habang hinihintay ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga sangkot na pulis. Tinanong ko po si Chief kung ano po yung guidance po niya dito sa 22 na active pa po. May nagbigay na po siya ng instruction po sa kanyang staff po na i-under restrictive custody na po itong 22 na active na PNP personnel at disarmahan na po pending the possible issuance po ng warrants of arrest. Pinakamataas na ranggo sa mga kinasuhan na aktibong pulis ay isang Lieutenant Colonel habang ang pinakamababa ay isang patrolman. Sa kabuang 30 pulis na nahaharap sa kaso, 2 rito ang compulsory retired, 3 ang optional retired, 1 ang nagbitiw sa tungkulin at 2 ang nadismiss sa serbisyo, kabilang si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na miyembro ng PNP Drug Enforcement Group. With respect po dito po sa 990 kilos ay if I may say po, 2 na po dyan ang compulsory retired, 1 po ang resign at 3 po ang optionally retired. Ang dismiss po ay 2. Sinabi ni Fajardo na iginagalang ng PNP ang resulta ng investigasyon ng DOJ sa usaping ito. We respect po kung ano yung naging resulta po ng decision po. Kahit po sa isang ordinaryong mamamayan, ang pulis din mo naman po bilang respondents ay meron din po silang kakapatan na magsumiti po ng mga kontra-ebidensya to prove their innocence or wise or otherwise. So yung kanilang kakapatan din naman po ay rerespetuhin din naman po ng Department of Justice. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.